paniniwala sa Diyos o sa lumikha ng lahat. Katangi ang likas na sa puso at isipan ng mga Pilipino at mga mamamayan sa buong daigdig. Ngunit sa makabagong panahon, ito ay nagpasiklab ng napakaraming debate sa pagitan ng mga Muslim, Kristiyano, Hinduista o ano paman at ng mga hindi naniniwala. Sa tulong ng Large Hadron Collider ng European Council for Nuclear Research, natagpuan sa wakas ang babasag sa pinakamailap na katanungan kung papaano sumulpot ang buong kalawakan. Patunay nga ba ito na walang Diyos o marahil pruweba na mayroon? Ano ang natagpuan ng mga eksperto? Datapot hindi ginawa ang Large Hadron Collider upang makisalo sa mga pagtatalo ng mga naniniwala at ng mga hindi hinggil sa kung mayroong lumikha o wala. Ang tagumpay ng eksperimento ay ganun pa man sumusuporta sa paniniwalang ang lahat ay nagsimula nang walang naglapat. Dahil ang tinaguriang standard model sa larangan ng physics o ang naobserbahan na paggalaw ng maliliit na bagay na bumubuo sa buong kalawakan ay pinagkaila na mayroong talino at kakayahan sa likod nito. Komplikado mang intindihin, madali lang ang pinahihiwatig. Sa tulong ng ideya ni Albert Einstein at ng LHC, naging totoo ang teorya na pwedeng lumikha ng isang bagay mula sa enerhiya. Ang eksperimento ay susuporta sa paniniwala na dahil sa enerhiya, nabuo ang kalawakan. Ang hirap at pagod ng mga scientifico sa Geneva, araw at gabi, minsay walang tulog, ang mga ito ay masugid na nag-oobserba, naglalathala at nagkakalkula sa paulit-ulit na eksperimento gamit ang Large Hadron Collider. Inabot ng 2 taon bago idineklara na natagpuan ang napakailap na Higgs boson. Ito ang bumubuo sa sinasabing Higgs field. Kumbaga, parang tubig na binubuo ng mga molecules na tinatawag na H2O. Ang Higgs field ay binubuo naman ng Higgs boson. Sa wakas, napatunayan din na tama ang hinala ng mga eksperto. Ang pagkatagpo dito noong taong 2012 ay isang napakalaking tagumpay para sa mga eksperto sa CERN, lalo na't ang kanilang higanting makinarya ay nagkakahalaga ng ilang bilyong dolyares. Kung natutulala ka sa presyo, ito ang patunay sa Forbes, ang dyaryo ng mga negosyante sa Amerika. Ayon dito, bukod sa gumastos ng 4.7 bilyong dolyares sa paggawa ng LHC, ang bayad sa kuryente taon-taon ay umaabot ng 23 milyong dolyares. At ang suma total ng pagpapatakbo sa Large Hadron Collider ay umaabot ng mga 1 bilyong dolyares kada taon. Magugulat ka kung maririnig mo na upang mahanap ang Higgs boson, gumastos ang CERN ng 13 bilyong dolyares. Ano ang God particle? Dahan-dahang mga eksperto sa larangan ng physics, engineering, computer science at mathematics ang pinagsama-sama ang kanilang talino at kakayahan upang tuklasin ang mga kaalamang bumubuo sa pundasyon ng particle physics para masagot ang mga katanungan hinggil sa kalawakan. Kaya naman ang eksperimento ay tunay na pinagsikapan ng mga kasapi ng CERN at ipinagdiwang ang tagumpay ng LHC. Bukod doon, malaki din ang implikasyon ng kanilang eksperimento. Dahil kung tama ang hinala ng mga eksperto na mayroong Higgs boson, marahil tama din ang hinala nila na hindi totoo ang Diyos. Paniniwalang matagal nang pinaninindigan ng mga ateista. Ngunit mabubulabog ang iyong isipan kung maririnig mo na ang tagumpay ng eksperimento ay hindi lamang patunay na mayroong Higgs boson. Ngunit lumabas ang isa pang ebidensya at hindi ito nabanggit sa publiko. Isa sa mga pinagtatalunan ay kung bakit tinawag ang Higgs boson na God particle kung ito ay patunay na walang Diyos. Naniniwala ang marami na tinawag itong God particle ay sa dahilang ito ay patunay na mayroong lumikha. Mayroon namang nagsasabi na ito ay ang Holy Spirit na binanggit sa Biblia. At ang iba naman, ito daw ang bakas ng makapangyarihang Diyos. Ano pa man ang iba pang hinala, wala sa mga ito ang tunay na dahilan. Hindi alam ng karamihan na nagsimula ang bansag na God particle sa libro na isinulat ni Leon Lederman hinggil sa Higgs boson. Dahil daw inabot ng kalahating siglo at gumastos ng ilang bilyong dolyares para lang matagpuan ito, kaya minura niya ito sa pamagat ng libro, sinabi na goddamn particle. Ngunit hindi ito nagustuhan ng kumpanya, kaya tinawag na God particle na lang upang mas tanggapin ang mga babasa. Mula noon, sumikat ang Higgs boson bilang the God particle. Ganun pa man, walang kinalaman ng lumikha sa layunin ng eksperimento. Sa katunayan, ang eksperimento ay sumusuporta sa paniniwala na walang Diyos. Napagtanto ng mga scientifico na kung maaaring lumikha gamit ang enerhiya,
Ito ang pruweba kung paano nabuo ang kalawakan. Lahat ng naroroon ay mula sa enerhiya, kabilang na ang 2 trilyong galaxies, 700 kwintilyon na planeta, 1 septilyon na mga bituin na kung bibilangin ng isa-isa bawat segundo ay aabot ng mga 32 bilyong taon bago ito matapos. Subalit bukod sa Higgs boson, mayroon pang isang nalaman ng mga eksperto na bubulabog sa diwa't isipan ng buong sanlibutan. Marahil hindi ito binabanggit sa publiko dahil siguradong babasagin ito ang debate hinggil sa kung ang kalawakan ay nilikha o hindi. Ano ang tinatago ng mga sayantipiko? Heto, makinig ka, huwag kang malilito dahil madali lang ang paliwanag na ito. Kung ikaw ay isang Kristiyano, Muslim, Hinduista at ano pa, o kung ikaw naman ay isang ateista na dati nang hindi naniniwala, ipagsantabi muna nating lahat ang ating sariling paniniwala upang hindi maging bias sa pananaw at maarok ang katotohanan. Walang makapagkakaila na mayroong ilang daang mga eksperto sa larangan ng agham ang nagpasama-sama ng kanilang talino at kakayahan na gamitin ang enerhiya upang likhain ang isang napakaliit na bagay. Hindi rin maitatanggi na upang ito ay matamo, kailangan manipulahin ang enerhiya. Ito ang sabi sa CERN na noong taong 1984, nagbalak ang mga eksperto na gamitin ang enerhiyang may sukat na 10 hanggang 20 tera-electron volt. Pero noong taong 2012, gumamit ang mga ito ng enerhiyang may sukat na 7 tera-electron volt. At noong 2012, ayon sa ulat, ang enerhiya ng Large Hadron Collider ay pinalakas ng 8 tera-electron volt. Ayan, mga eksperto na mismo ang nagsasabi na upang magtagumpay, kinakailangan muna nilang manipulahin sa tamang sukat ang enerhiya. Ibig sabihin, hindi basta-basta makakalikha ang enerhiya mag-isa kung walang nagmamanipula sa likod nito. Paano pa sa kalawakan? Kasama ng hindi mabilang na mga galaxy, mga planeta at bituin. Paano minanipula ang enerhiya upang mabuo ang lahat ng ito? Marahil, ang mas magandang tanong ay, sino ang nagmanipula? Anong aral ang mapupulot dito? Kristiyano, Muslim, Hindu o ano pa, kanya-kanya ng tawag sa kani-kanilang pagsamba. Diyos, Allah, Brahma o anuman, iba-iba ng bansag sa kani-kanilang sinasamba. Subalit isa lamang ang paniniwala ng lahat ng mga nito na ang kalawakan ay sadyang nilikha.